Isa na namang nag-aapoy yung nandito sa atin ngayon, and this is the Infinix Hot 50i. Eto lang naman yung isa sa mga pinakabagong smartphone ng Infinix ngayon, and parang pang-tatlo na ata to na sunod-sunod na Infinix dito sa YouTube. Grabe ka naman, Infinix. Ang dami mong nire-release. It's time to stop! No more! Ngayon, kung makikita nyo naman guys, meron na daw tong 48 months of smoothness. Yes, 4 years daw siyang smooth. Sana all. Also, it's got up to 8GB of RAM plus 256GB of storage, 48MP na IMX582 pure and clean camera daw, which is titingnan natin mamaya kung maganda nga ba talaga. Meron na din siyang 120Hz, dual speaker up to 300% volume, and many more sa halagang 5,000 pesos below. Diba? Amazing! Lupit mo talaga, Infinix. Well, titingnan natin ngayon kung malupit nga ba talaga itong si Hot 50i or baka mapapa-ay lang tayo dito. So ano pang hinihintay natin? Magkaroon tayo ng unboxing and for review, and we will start in 3, 2, 1. Let's go! Hey, what's up guys? I am JP and this is JDin TV. Ngayon, kung makikita nyo naman, box pa lang, medyo nag-iba na si Infinix. Comparing this to the Infinix Smart 9, mas maganda na yung box nitong Infinix Hot 50i. Ngayon, syempre, hindi nyo naman to gagamitin. Siguro itatapon nyo pa. So tara, tingnan natin yung loob. Oh, so ang unang bubungad sa atin dito guys is yung mismong smartphone. The Infinix Hot 50i. O, di ba? Oops! Mamaya na yan. Pagkatapos naman yan, dito guys, sa baba nakalagay yung kanyang warranty card. Ang kanyang hard case na frosted finish. Diba? Hard. Pagkatapos niyan, meron tayong Type A to Type C na charging cable dito. 18 watts fast charging adapter. And lastly, yung kanyang SIM ejector pin. All in all, kumpleto naman po siya except na lang sa earphones. Which is, para sa akin, okay na. At least, meron tayong hard case dito. Diba? So, eto na nga guys, si Infinix Hot 50i. Unang tingin, napaka-premium. Akala mo talaga glass back siya. Pero pagdating dito sa kanyang build quality, etong photo ay merong glass front, plastic back, and plastic frame. Dito sa kanyang likod guys, kung makikita naman ninyo, para talaga siyang Infinix Smart 9, pero pa-rectangle na po yung kanyang camera module. Hindi na po siya circular katulad ng naunang sinabi ko. Napakamamahalin ng kanyang dating. Meron ding nakalagay dito na dalawang flash, which is gumagana silang pareho. Try nga natin. So, eto yung unang flash niya, guys. And eto naman yung pangalawa. Oh, diba? Parang sun. Napakaliwanag. Hindi lang yan, guys. Meron din siyang front flash. Oh, tapos 360. Wow! Infinix Tecno and Itel lang yung merong ganon. Napaka-cool, diba? Pero yung advantage nito guys is mas maliwanag yung kanyang isang flash, which is gamit na gamit, especially in the night. Now, meron ka pa isang choice pagdating sa kanyang kulay, which is yung black. Pero para sa akin guys, go na kayo dito kay titanium. Napaka-premium niyang tingnan. Para talaga siyang bagong iPhone, diba? Gumaya na naman sila sa iPhone pero hindi masyado. Sa kulay lang. Now, sa buttons and ports naman, eto yung hindi magagaya ng iPhone guys. Unang-una dito sa ibaba, meron na po siyang 3.5mm port, katabi nito ang kanyang microphone, Type-C port, and yung kanyang speaker grills. Dito naman sa right side, nakalagay yung kanyang volume rockers, and yung kanyang fingerprint scanner / power button. Sa left side naman, makikita natin yung kanyang SIM card tray na pwede tayong maglagay ng 2 SIM card plus 1 SD card. And sa top naman, nakalagay yung kanyang secondary speaker. So unang-una, walang fingerprint scanner yung iPhone. Pangalawa, wala rin siyang 3.5mm port, diba? Panalo to. Now, etong phone to ay hindi lang puro papogi, guys. Dahil nga, supported na rin to ng IP54 water and dust resistance. So, kahit yung mga talsik ng tubig or kapag nababasa kayo ng ulan, well, definitely, walang problema yan dito sa phone na to. Hindi to masisira agad. Huwag nyo na talaga siyang ilulublob and you'll be good to go. Para sa akin, guys, okay na ako dito sa kanyang build quality since meron siyang dual speaker, 3 flash, fingerprint scanner, Type-C pa, and meron pa rin 3.5mm port. Kumpletong-kumpleto na etong si Infinix Hot 50i. Hindi ka na mapapa-ay kapag nabasa siya ng tubig, di ba? Ay! Now, pag-usapan naman natin yung kanyang display. Kung makikita nyo naman guys, para na siyang iPhone, diba? Meron na po siyang dynamic island. Well, matagal na yun. But yes, this phone has 6.7-inch IPS LCD display with 720p HD Plus resolution and 120Hz refresh rate. Supported na rin to ng always on display. And yung only downside niya lang is that 500 nits lang yung pinaka-bright nitong phone na to. Which is usable pa rin naman siya indoor. Pero kapag outdoor,
monitor, lalong-lalo na kapag maliwanag, hindi ko masyadong mararecommend etong phone na to. Now, the good thing about this phone guys is that meron na po siyang punch hole display, maliit na rin yung kanyang mga bezels, except na lang sa bottom part, which is meron pa rin siyang chin dito. And hindi mo naman talaga yan maaalis, especially sa kanyang presyong 5,000 pesos. Wala namang ganon. Wala pa naman ang release ng bezel-less na phone at this price point, diba? Ngayon, kung makikita nyo naman guys, napaka-smooth, napakabilis ng kanyang refresh rate dito since 120 Hz na to. That is why kapag kayo ay nag-scroll, napaka-battery smooth ng inyong ma-feel with this phone. Hindi siya yung parang lag na kapag in-scroll natin, parang delay pa ng konti. Eto guys, kapag in-scroll mo siya, scroll talaga kaagad. Ganon yung kagandahan ng 120 Hz. Kahit sa mga mata natin guys, mapapansin talaga natin yung difference ng 120 Hz at 60 Hz. Kapag gumagamit na kayo ng 120 Hz, tapos gumamit kayo ng 60 Hz, magiging lag na tingnan yung 60 Hz para sa inyo. So ganun po yung difference kapag mas mataas na refresh rate. Ngayon, yung pagiging 720p naman nitong phone to is two-sided. Bad side is medyo low yung kanyang quality, syempre. Unlike the 1080p, hindi rin siya ganun ka-immersive kapag nanonood kayo ng movie dahil nga hindi siya full HD. But the good side naman is hindi rin siya ganun ka-power consuming. That is why kapag kayo mahilig magtipid ng battery, well definitely, mas magugustuhan mo to dahil nga mas matagal malowbat kapag meron lamang 720p. Pero para sa akin guys, sana na talaga ginawa na lang nila tong 1080p dahil nga yung Infinix Smart 9 is 720p din. So at least, diba, sana may improvements ng konti. Pero yun nga, hindi naman nilang binigay kasi etong photo ay nag-focus sa camera, which is pag-uusapan natin mamaya. Now, pagdating sa kanyang performance guys, this has the same processor with the Infinix Smart 9. Ito ay meron pa ring MediaTek Helio G81 with octa-core CPU up to 2 GHz and Mali G52 MC2 naman pagdating sa kanyang GPU. Also, it runs Android 14 with XOS 14.5, which is hindi na po siya Go Edition. So, para sa akin, goods yun. Nag-run ako dito ng Antutu benchmark guys. Yes, nag-run. Nakakuha po siya ng 262,000 dito sa Antutu benchmark. And so far, okay lang naman to at this price point. Siyempre, wag tayong ma-expect ng 400k, 500k. Mas mataas naman yung price nun. Kapag gusto mo yung ganon, which is makukuha mo lang sa mga G99, G100 na processor, siguro mag-ipon ka pa ng konti para mabili mo yung Hot 50, which is meron ng ganon. So far guys, kung makikita nyo naman, kapag nagpe-Facebook or nagsusokmed lang kayo, well definitely okay na etong phone na to. Since meron siyang 4GB of RAM that is expandable up to 8GB with storage na 128 o di ka naman 256. Depende sa variant na bibilin nyo. With that, makaka-download kayo syempre ng maraming apps and dagdag mo pa na supported siya ng SD card. That is why wala ring problema kapag magdadagdag pa kayo or nakulangan pa kayo. Huwag naman siguro. Ang laki na nun. 256GB na tapos mag-add ka pa ng SD card. Grabe ka naman. Ha? Now, regarding naman sa true performance nito pagdating sa gaming, well, definitely, okay lang. Decent lang po etong phone ito. Dito sa Mobile Legends, guys, meron po siyang high frame rate with ultra graphics and as you can see, smooth naman yung Mobile Legends dito. Maganda na rin yung kanyang graphics and also playable na playable siya. Pero, syempre, kapag uminit na yung phone, magkakaroon tayo ng thermal throttling dito and dun mo ma-experience yung paunti-unting lag and frame drops. But especially kapag mahina yung inyong Wi-Fi or di ka naman pagdating sa inyong mga signal, well guys, mas maglalag yung Mobile Legends dito. But fortunately, dito sa aking testing guys, na naka-Wi-Fi, okay naman po siya since maganda naman yung signal ko dito. Playable na siya and recommended ko na to para sa mga casual gamer. Hindi yung para sa mga ranked gamers na gusto na talaga magpamitik, ganun. Okay lang naman siya kapag nasanay na kayo, pero again guys, magkakaroon kayo ng thermal throttling dito. Maglalag siya kapag umiinit. So kapag ganun, maglaro na lang kayo sa harap ng electric fan. Na, dito naman sa Honor of Kings, ganun pa rin yung masasabi ko. Halos magkasing katulad lang sila ng Mobile Legends. Kasi parehas lang naman silang MOBA game. Okay na okay pa rin yung paglaro ko dito guys. As long as meron kang magandang internet. And again, kapag uminit na po siya, doon na lalabas yung mga lag and frame drops. But don't expect too much guys kapag sinasabi kong okay siya. Since binababaan ko rin yung aking expectation sa kanyang presyong 5,000 pesos. Pero kapag ikukumpara ko to syempre sa mga 50,000, 60,000, pangit to. Medyo lag to. Yun yung masasabi ko. Pero sa kanyang presyo guys, goods na goods na sa Hawk
and Mobile Legends, etong si Hot 50i. Ngayon dito naman sa Call of Duty, well, kung makikita nyo naman, medium frame rate and high graphics lang po siya. And playable naman para sa akin yung Call of Duty dito. Ang kinaganahan kasi dito kay Infinix Hot 50i guys is that meron po siya dual speaker that can go up to 300% volume. That is why immersive yung paglalaro ng Call of Duty with this phone. Malakas yung speaker niya, mas mag-enjoy kayo dito syempre. Pero pagdating naman sa mismong gameplay guys, huwag kayo mag-expect na napaka-smooth, wala talagang lag, walang ganun, especially at this price point. Magkakaroon ka pa rin talaga ng mga paunti-unting lag and frame drops dito kay Infinix Hot 50i. And para sa akin, parehas na talaga yung performance nila ng Infinix Smart 9. That is why kung naghahanap ka ng mas better doon, kasi baka binilan yung kapatid mo ng Infinix Smart 9 or yung barkada mo, tapos gusto mo yung mas better, we'll definitely go for the Hot 50, which is mas mahal ng konti, pero mas better talaga yung performance ng phone na yon compare dito kay Hot 50i and Infinix Smart 9. Now, for the battery naman guys, katulad ng sinabi ko kanina, makuna talaga itong phone to since ito ay meron ng 5,000 mAh battery that can last 2 days kapag casual user lang and 1 day naman kapag heavy user ka. Ngayon, pagdating na dito sa kanyang charging guys, meron tayong 18 watts fast charging which is around 2 hours yung kanyang charging time from 0 to 100%. And para sa akin, medyo okay naman yon, especially at this price point. Now, pag-usapan naman natin yung pinaka-special about this phone which is yung kanyang camera. So ito guys, ay meron ng 48MP Sony IMX582 pagdating sa kanyang main camera and meron din siyang auxiliary lens pagdating dito sa kanyang ibaba. Also, sa kanyang selfie naman ay meron tayong 8MP selfie camera. Ngayon, yung special lang dito is yung kanyang main camera which is Sony na yung kanyang lens. Kung mapapansin nyo naman kapag malapitan guys, mas malaki talaga yung kanyang lens compared sa mga 50MP na sila lang din yung gumawa. In short, mas totoo na mas malaki kapag Sony. Siguro Sony yung akin. Yeah, boy. Sony naman talaga yung camera ko, di ba? Now, as you can see guys, pagdating dito sa kanyang mga result, napakaganda, napaka-natural, and okay na okay talaga yung mga nakuha kong pictures using this phone. Totoong-totoo talaga yung sinasabi nila na pure and clean camera since it is pure and clean camera. The colors are true to life. Kung ano talaga yung kulay ko in person, yun din talaga yung makikita nyo with this phone. And also, kung meron ka mga pimple, ipapakita nyo yun. Hindi siya beautified guys, pero meron kang option. As you can see dito, meron tayong AI camera, beauty mode, portrait mode, short video, panorama, AR shot. In short, etong photo to ay made for the people na gusto ng camera phone na hindi mahal. Kasi guys, bihirang-bihira ka lang talaga makakita na isang phone below 8,000 pesos na meron ng Sony IMX lens. And this phone ay meron ng ganun. Kaya namin kapag kayo mahilig kumuha ng pictures sa inyong mga friends, o di ka naman sa inyong mga travels and everything like that, will definitely okay na yung picture quality na naibibigay nitong phone na to. Recommended ko na to guys para sa inyo. Huwag nyo lang talaga siyang gagamitin in the night dahil nga hindi pa rin siya ganun kaganda. Pero kapag meron kang decent lighting o di ka naman maganda yung pagkaka-angle nyo sa lighting, will definitely okay na okay talaga yung result na maibibigay nitong Infinix Hot 50i. Kontento na ako dito. Ngayon, sa video naman, etong photo ay makakakuha ng up to 2K at 30fps. Kaso nga lang guys, wala po siyang option para sa 1080p at 60fps. Which is, yun talaga sana yung gusto ko. Pero yun na nga, try natin. So, eto guys, yung video quality using the Infinix Hot 50i 2K at 30fps. So, ano sa tingin nyo? Okay ba? Comment down below. And ngayon, try naman natin yung kanyang selfie video camera. So, eto naman guys, yung selfie video quality ng Infinix Hot 50i. Medyo okay siya, di ba? Comment down below kung ano sa tingin nyo. Para sa akin guys, nagustuhan ko na yung video quality nitong phone na to. Especially yung kanyang back. Kung nakita nyo naman, mas high quality, mas true to life yung colors, and napaka-natural, diba? So overall, pagdating dito sa kanyang camera guys, kung gusto mo na isang natural looking, maganda pang picture-picture, maganda na rin pang vlog, pang video-video, sa inyong mga TikTok, Facebook, and many more. Tapos, murang-mura lang na smartphone, well definitely, eto na yung para sa inyo guys. Dito talaga nag-focus sa Infinix Hot 50i. Binigyan tayo ng option ng Infinix na pumili ng isang napakamura pero maganda na camera phone which is etong si Infinix Hot 50i. Overall, recommended ko ba etong phone to para sa inyo? Well, I guess narinig nyo naman, 'di ba? Hindi naman kayo bingi. Ha?
Kapag naghahanap kayo ng isang napakamurang phone tapos merong magandang camera, eto na yung para sa inyo. Meron din siyang malaking storage, perfect na perfect yon. Okay na rin yung kanyang processor and display, medyo dim nga lang. And napakaganda ng kanyang design dito guys, di ba? Just look at that, parang hindi 5K na smartphone. Kompletong-kompleto na rin siya guys, kaya naman for its price na 4,999 para sa kanyang 256GB na version at saka 4,499 naman pagdating sa kanyang 128GB. Okay na itong si Infinix Hot 50i. Recommended ko na to para sa inyo guys. Mas better to compared sa Infinix Smart 9, especially pagdating sa kanyang camera and also sa charging. So kung meron kayong budget, go na kayo dito. Ngayon, kung nag-enjoy ka naman and nagustuhan mo tong review na to, well definitely subscribe dahil nga meron pa tayong maraming smartphone na i-review. And also guys, meron tayong ongoing na Infinix Smart 9 giveaway. So para maka-join kayo, subscribe lang and follow nyo na din kami sa aming Facebook page para sa mga karagdagang updates. So yun na naman, I'm JP and this is JTV. Thank you for watching and God bless. Bye-bye!